po sa ating lahat. Muli po tayo magbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid po namin, para pangunahan tayo muli sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Tagalog Bible, Jeremiah 44:1-30. Basahin po natin ng maliwanag, sabay-sabay tayo, pag may kama, pag may tuldok, gawin po natin ng sabay-sabay na pagbasa. Narito po ang ating mga kapatid para pangunahan tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Babasahin po natin ang salitan at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Ang salita na dumating kay Jeremias tungkol sa lahat na Hudyo na nagsitahan sa lupain ng Ehipto sa Migdol at sa Tapnes at sa Memphis at sa lupain ng Patros na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Inyong nakita ang buong kasamaan na aking dinala sa Jerusalem at sa lahat ng mga bayan ng Huda. At narito, sa araw na ito, sila'y kagibaan at walang taong tumatahan doon. dahil sa kanilang kasamaan na kanilang ginawa upang mungkahiin ako sa galit, sa kanilang pagsusunog ng kamangyan at sa paglilingkod sa ibang mga Diyos na hindi nila nakikilala kahit nila o ninyo man o ng inyong mga magulang man. Gayunmay sinugo ko sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta na bumabangon akong maaga at sinusugo ko sila na nagsasabi, huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na bagay na ito sa aking kinapuputan. Ngunit hindi sila nakinig o ikiniling man nila ang kanilang pakinig na magsihiwalay sa kanilang kasamaan, na huwag mga sunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos. Kaya't ang aking kapusukan at ang aking galit ay nabuhos at nag-alab ang mga bayan sa Huda at sa mga langsangan ng Jerusalem at mga sira at giba gaya sa araw na ito. Kaya't ngayon ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, bakit kayo'y nagsigawa nitong malaking kasamaan laban sa inyong sariling mga kaluluwa upang maghiwalay sa inyo ng lalaki at babae, ng sanggol at pasusuhin sa gitna ng Huda upang huwag maiwanan kayo ng anumang labi? Sa inyong pagkamungkahi sa akin sa galit sa mga magitan ng mga gawa ng inyong mga kamay, na nangagsusunog kayo ng kamangyan sa ibang mga Diyos sa lupain ng Ehipto, na inyong kinaparoroonan ng mga ibang bayan, upang kayo'y maging kasumpaan at kadustaan sa gitna ng lahat na bansa sa lupa. Inyo bagang kinalimutan ang kasamaan ng inyong mga magulang at ang kasamaan ng mga hari sa Huda at mga kasamaan ng kanilang mga asawa at ang inyong sariling kasamaan at ang kasamaan ng inyong mga asawa na kanilang ginawa sa lupain ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Sila ay hindi nagpakababa hanggang sa araw na ito, o nangatakot man sila, o nagsilakad man sila na ayon sa aking kautusan, o sa aking mga palatuntunan man, na aking inilagay sa harap ninyo at sa harap ng inyong mga magulang. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, narito, aking itititig ang aking mukha laban sa inyo sa ikasasama, sa makatwid bagay upang ihiwalay ang buong Huda. At aking kukunin ang nalabi sa Huda na nagtitig ng kanilang mga mukha na pumasok sa lupain ng Ehipto upang magibang bayan doon. At silang lahat ay mga lipol. Sa lupain ng Ehipto ay mga bubuwal sila. Sila ay lilipulin ng tabak at ng kagutom. Sila ay mga mamatay mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan sa pamamagitan ng tabak at ng kagutom. At sila ay magiging katungayawan at katigilan at kasumpaan at kadustaan. Sapagkat aking parurusahan silang nagsisitahan sa lupain ng Ehipto, gaya ng aking pagkaparusa sa Jerusalem sa pamamagitan ng tabak at ng kagutom at ng salot. Nanopat wala sa nalabi sa Huda na pumasok sa lupain ng Ehipto na ng ibang bayan doon ay makatatanan o maiiwan man upang makabalik sa lupain ng Huda na kanilang pinagnanasaang pagbalikan upang tahanan, sapagkat walang magsisibalik liban sa makatatanan. Nang magkagayoy, lahat ng lalaki na nakaalam ng kanilang mga asawa ay nangagsusunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos, at ang lahat na babae ay nangakatayo
isang malaking kapulungan, sa makatuwid bagay ang buong bayan ng tumahan sa lupain ng Ehipto, sa Patros ay sumagot kay Jeremias na nagsasabi, Tungkol sa salita na iyong sinalita sa amin sa pangalan ng Panginoon, hindi ka namin didinggin. kundi aming tunay na isasagawa ang bawat salita na lumabas sa aming bibig upang ipagsunog ng kamangyan ang reyna ng langit at ipagbuhos siya ng inuming handog gaya ng aming ginawa namin at ng aming mga magulang, ng aming mga hari at ng aming mga prinsipe sa mga bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem, sapagkat noon ay nagkaroon kami ng saganang pagkain at kami ay nagsisibuti at hindi nakakakita ng kasamaan. Ngunit mula ng aming iwan ang pagsusunog ng kamangyan sa reyna ng langit at pinagbuhos siya ng mga inuming handog. Kami ay nangailangan ng lahat na bagay at kami ay nangalipol ng tabak at ng kagutom. At nang kami ay magsunog ng kamangyan sa reyna ng langit at ipagbuhos siya ng mga inuming handog na iginawa baga namin siya ng munting tinapay upang sambay siya at ipagbuhos baga namin siya ng mga inuming handog na wala ang aming mga asawa. Nang magkagayoy sinabi ni Jeremias sa buong bayan, sa mga lalaki at sa mga babae sa buong bayan, nagbigay ng kanya ng sagot na yaon na nagsasabi, Ang kamangyan ay inyong sinunog sa mga bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem, ninyo at ng inyong mga magulang, ng inyong mga hari at ng inyong mga prinsipe, at ng bayan ng lupain, hindi baga inaalala ng Panginoon at hindi baga pumasok sa kanyang pag-iisip? na anupat ang Panginoon ay hindi nakapagpigil ng maluwat dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa at dahil sa mga kasuklam-suklam ng inyong ginawa, kaya't ang inyong lupain ay naging sira at katigilan at kasumpaan na walang mananahan gaya sa araw na ito. Sapagkat kayo'y nangagsunog ng kamangyan at sapagkat kayo'y nangagkasala laban sa Panginoon at hindi nagsitalima sa tinig ng Panginoon o nagsilakad man sa kaniyang kautusan o sa kaniyang palatuntunan man o sa kaniyang mga patotoo man, dahil dito ang kasamang ito ay mangyayari sa inyo gaya sa araw na ito. Bukod dito ay sinabi ni Jeremias sa buong bayan at sa lahat ng mga babae, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Huda na nasa lupain ng Ehipto. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, na nagsasabi, kayo at ang inyong mga asawa ay kapwa mga nagsasalita ng inyong mga bibig at ginanap ng inyong mga kamay at na nagsasabi, tunay na aming tutuparin ang aming mga panata na aming ipinanata na magsunog ng kamangyan sa reyna ng langit at ipagbuhos ng mga inuming handog siya, inyong ang isagawa ang inyong mga panata at inyong tuparin ang inyong mga panata. Kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Huda na tumatahan sa lupain ng Ehipto. Narito, ako'y sumumpa ng aking dakilang pangalan, sabi ng Panginoon, ng aking pangalan ay hindi mababanggit sa bibig ng sinuman sa Huda sa buong lupain ng Ehipto, na sabihin, buhay ang Panginoong Diyos. Narito, aking binabantayan nila sila sa ikasasama at hindi sa ikabubuti. At lahat ng tao ng Huda na nangasa lupain ng Ehipto ay mga lilipol sa pamamagitan ng tabak at ng kagutom, hanggang sa umabot sila sa kawakasan. At ang makatatahan sa tabak ay mga babalik sa lupain ng Huda na mula sa lupain ng Ehipto, na kaunti sa bilang, at ang buong nalabi sa Huda na pumasok sa lupain ng Ehipto ng ibang bayan doon ay makakaalam kung kanino salita ang mananayo, kung akin o kanila. At ito ang magiging tanda sa inyo, sabi ng Panginoon, na aking parurusahan kayo sa dakong ito upang inyong makilala na ang aking salita ay tunay na tatayo laban sa inyo sa ikasasama. Sabay-sabay po tayong lahat. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, aking ibibigay si Paraon Hopra sa hari sa Ehipto sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay na nagsisiusik ng kanyang buhay, gaya ng pagkabigay ko kay Sedekias na hari sa Huda sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, na kanyang kaaway at tumuusig ng kanyang buhay. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon.
Makakaupo na po tayong lahat. Encircled in the arms of heaven's Lord, with grateful heart I walk the path prepared for me. The Savior is my light, my comfort and my guide, and His word is a lamp unto my feet. Yet all around me others wander lost. Whom will He send to seek them as they stray? When mist of darkness rise to blind His children's eyes, who will show the way? Who will show the way? A city on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior said. Like Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like David in his strength, I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night, for I will stand as a witness of Christ. The Spirit whispers peace into my soul. In every trial, in each uncertain hour, I know I can endure. For as I kneel in prayer, He enfolds me in the warmth of heaven's power. Yet others weep for grief that knows no peace. Where is their hope but in the Master's word? What comfort will He send to heal the hearts of men? Who will bear His love and light into the world? A city on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior said. Like Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like David in his strength, I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night, for I will stand as a witness of Christ. Like a candle in the darkness, like the fire upon the earth, like the star that led to Bethlehem, like sunrise
Let your light so shine, the Savior said. Like Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like David in his strength, I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night, for I will stand as a witness of Christ. Amen. All the people say amen. Praise the Lord. Kayo po ba'y masaya na narito tayo ngayong umaga? Say amen. Wow. Sino po yung ngayon lamang Sunday na ito nakadalo ng pagtitipon mula po nung mag-COVID? Ano po, nakakasama kayo sa live streaming. And then, ngayon, for the first time, ito yung first Sunday ninyo na kayo nakadalo. Pakitaas nga kamay, kung meron po. Dito, 1, 2, 3, 4, 5. Bye. Amen. Palapakan po natin. Ha? Welcome po muli. Salamat po sa Panginoon. Kung kayo po ay bisita namin, pakitaas nga po ang kamay. Pakitaas po ang kamay. Kung meron po tayong bisita, we have 1, 2, mag-asawa ni Brother Ulysses, si Sister Jinky, si Brother Armando nga ba? Armando nga ba? Ramon. Oh, si Brother Ramon. Amen. Siya po yung security guard dyan sa Mighty Mart. Well, purihin po ang Panginoon. At tayo po ay, well, mamaya po, meron tayong ibabaptize. Narito ba ibabaptize? Yung magabaptize kanina? Yes, ayun, si sister. Amen. Ako, wow naman. Sa panahon ng COVID, may mga handang sumunod pa rin sa Panginoon, ano? Amen. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, walang hihigit na buhay kundi yung buhay na nasa Panginoon. Oh, wala naman eh. Talagang that's the only life. That's the only life naman talaga na design ng Panginoon sa atin. Kaya lamang si Satanas marami binibigay na option at iniisip ni Satanas na parang pakikinabangan natin at dadayain tayo, pero sa totoo lang, ipapahamak tayo. Kaya salamat po sa Panginoon. Well, sa umaga pong ito po ay first Sunday ng June. Lord willing, malampasan po nating lahat ito na hindi tayo magkasakit. Salamat po. Pero parang nakita ko ba, andyan na ba si Brother David? Parang nandyan ba? Pakitaas nga kamay. Si David Oting, narito? Wala, nasa trabaho na. Akala ko. Pero okay na po siya, mga kapatid. Kung nadinig nyo na siya po ay nagkaroon ng naging positive. Pero siya po ay madaling makarecover. Hindi po siya yung talagang namalmaan. Hindi po. Siyempre, kinakailangan lang po ay talagang i-quarantine. Pero dahil siya naman po ay talagang healthy ang katawan niya, kayang-kaya. Hindi pinagwagi ng Diyos. Kaya okay na uli siya. Amen? Back to, yata siya? Back to job na uli. In action na uli siya. Nakakatuwa po ang mga frontliners natin, maging mga kapatid natin, mga doktor. I think sila rin ay talagang mga hirap sa sa panahon dahil ingat na ingat 'yan. Pero salamat, sila po yung nakakapagpatuloy. Kaya we salute. Palakpan po natin lahat ng mga frontliners. Salamat po sa inyo, mga frontliners. Hindi na po namin mabanggit ang inyong mga pangalan, pero one loud shout of Amen! Amen! Para sa ating mga frontliners. Salamat po at kayo ay ginagamit ng Diyos. Kung wala kayo, lalong napakahirap ng kalagayan natin. Marami lalo tayong mapipinsalang buhay. Amen. Pero sa buhay pong ito, mga kapatid, wala pong isipin ninyo, ano kaya ang pinakamalaki nyong motivation para mangarap kayo ng malaki? Mag-isip kayo ng inyong pinakamalaking pangarap sa buhay.
Ano ang inyong motivation? Ano ang inyong magiging inspirasyon para mangarap pa? Kasi alam niyo po, may mga taong parang mga taxi driver, ibinaba na yung flag nila. Hindi na nagbiyahe, no? Ibinaba na yung flag nila. Dapat po, nakataas ang flag, ready to serve. Ha? Kasi yung mga, yung mga taxi driver, pag ibinaba yung flag, hindi na magpapasakay. Pero pag nakataas ang flag, ready to serve. On the go, on the move. Last Friday, ay ang ating mensahe ay dynamic in times of pandemic. Ang church ay dapat ay dynamic, moving, producing, blooming. Yan po ang church. Dapat ganun yung ating faith, ganun yung ating life, yung ating pananaw sa buhay. At dahil tayo po ay mga mananampalataya, hindi po tayo ginawa ng Diyos na mga natatakot. Hindi po. Nag-iingat. May takot, pero hindi nananaig ang takot. Tao tayo eh. Kaya hindi po masama kung kayo nakakadama ng takot. Okay lang yan. Tao tayo eh. Okay lang matakot. Huwag lang maghahari yung takot. Tama po ba yun? Say amen? Yan po. Huwag lang maghahari ang takot. Kasi pag naghahari ang takot, hindi ka na makapag-isip ng tama. Tapos hindi ka na makagawa ng maganda. At hindi ka na makaunlad kasi napipigilan ng takot. Kaya hindi dapat maghari ang takot. Okay lang matakot kasi healthy po yung may takot eh. Di ba? Basta wag lang siya maghahari. Gawin lang siyang gabay. Well, ngayon po ay tayo po'y magsitayo. Buksan po natin ating Bible sa Luke chapter 17. Luke chapter 17, 11 to 19. Luke 17, 11 to 19. Now, yung pong tanong ko sa inyo, ito po yung tanong ko rin sa aking sarili. Ano ba ang magiging motivation natin? Ano ba ang magiging motivating factor? Ano ba ang magiging reason to move? Na gumawa ng mga bagay na higit at higit at higit at higit at higit. At pag may nagawa kang higit, ay yung hihigit pa. At yung higit pa doon ay hihigit pa. Walang tapos, walang sawa. Kasi hindi mo maabot yung yung dulo. Ano ang motivation? Babasahin po muna natin ang Luke 17, 11 to 19. Samahan niyo po ako, sabay-sabay po tayo sa English Bible. And let us read in our King James Bible, Luke 17, 11 to 19. Please read with me. Everyone, begin. And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourselves unto the priest. And it came to pass that, as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith had made thee whole. Ang pamagat po nito is, do you aim for God's glory? Ito po ay makikita nyo sa verse 15. Sabi diyan, and one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice, glorified God. Maganda po yung healing. Kailangan po natin yan. Kailangan ng tao yan. Ang lahat ng maraming healing natin pag ibinigay ng Diyos, buhay, kalakasan, kagalingan, kayamanan, katagumpayan, lahat po ng yan na magaganda ay
gusto natin at ibinibigay ng Diyos. Pero sa ibabaw ng lahat ng yan, dapat po luluwalhatiin natin ang Diyos. At wala na pong tataas na motivating factor or reason kung bakit maghahangad po kayo ng magandang pamilya, maayos na hanap buhay, maunlad na negosyo, mahabang buhay, malawak na paglilingkod, mga dakilang achievement sa buhay, at maraming maabot at matulungang mga tao. Wala na pong hihigit na motivation. At wala nang hihigit na mas lalaki pa sa pangarap na inyong luwalhatiin ang Diyos. Dahil ang kaluwalhatian po ng Diyos, kahit ilagay natin ang buong planeta ng daigdig at ang lahat ng universe, hindi po kasya sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung kayo po'y mangangarap, gawin niyo po na inyong motivation, anuman ang inyong hinahangad na makamtan, ma-achieve. Lord, I want to glorify you. Kasi po minsan ang simpleng hangad ng tao, Lord, gusto ko pong makabayad sa utang. Lord, gusto ko pong maging ang mga anak ko'y matatalino. Lord, gusto ko pong magkasama kaming pamilya. Magaganda po yung lahat ng yon. Lahat ng gusto natin na hindi po masama ay maganda. Pero hanggang doon lang yon. Hanggang dito lang yon. Pero kung ang hangarin niyo, Lord, gusto kong luwalhatiin ka. Naku po, lahat ng yan, sakop niya na yan. Kaya ito po ang ating pamagat. Do you aim for God's glory? Tayo po ay manalangin. Na maraming Diyos, maraming salamat po. Hindi masamang mangarap para sa sarili. Pero lalo kaming dapat mangarap para sa Panginoon. Walang masamang mangarap ng malalaki para sa sarili, para sa pamilya, para sa bayan. Ngunit walang hihigit na papangarapin maliban sa ang Diyos ay maluwalhati sa aming buhay. Sa lahat ng meron kami, sa lahat ng aming magagawa, sa lahat ng aming maaabot, sa lahat ng kami magiging dapat po ay maluwalhati ang Diyos. Ituwid mo po ang takbo ng aming isipan. Hindi ang aming comfort, hindi ang aming sariling emosyon, hindi ang aming sariling kapakanan o kapakinabangan. Sapagkat kung hahanapin namin ang kaluwalhatian ng Diyos, lahat ng maganda para sa aming buhay ay ibibigay ng Diyos. Pati ang mga bagay na hindi namin alam at hindi namin naisip, ang Diyos ang magbibigay. Kaya pinakamatalino na hangarin ng iyong mga anak, pinakadakila na pakahangarin ng iyong mga anak ay hindi ang aming mga kanya-kanyang sariling mga ambisyon, kundi sa ibabaw ng ambisyon na ito, sa ibabaw ng bawat pangarap, sa ibabaw ng bawat pagsisikap, naroon sa tugatog, ibig naming maluwalhati ang Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagat ang iyong salita ang gabay sa amin. I-bless niyo po ang inyong mga anak, ang simbahang ito, lahat ng mga simbahan, lahat ng inyong mga lingkod. Salamat po sa lahat ng pagtutulong-tulong na akayin ng aming bayan sa iyong panan. Salamat po sa mga pastors na nananalangin araw at gabi, round the clock, chain of prayers. Salamat po sa mga mananampalataya na walang humpay, nakatuwang sa gawain ng Diyos, na hindi nila alintana ang pagod, ang puyat, ang gutom, ang hirap, ang risk, ang danger. Salamat po, Panginoon, sa katatagan ng iyong simbahan sa pamagitan ng iyong mayamang biyaya. O Lord God, dalangin po namin, maluwalhati kang ang tunay sa aming mga anak na mga bata, sa aming mga anak na mga dalaga at binata, sa aming mga magulang na nasa kanya pang kalakasan, at sa aming mga magulang sa kanilang senior years. Ano man ang aming profession, ano man ang aming career, ano man ang aming estado sa sosyedad, on top of all of these things, we aim for God's glory.
Maraming salamat po, O Diyos. Gabayan niyo po kami. Tulungan. In Jesus' name we pray. And all the people say amen. Amen, amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo. Do you aim for God's glory? Ito po ang dapat nating pakahangarin. Sound check. Hello. Ito po ang dapat nating pakahangarin, mga kapatid. Ang kaluwalhatian ng Diyos. Pagka sinabi nating glory o kaluwalhatian, the word glory from the word doxa sa Greek na salita, it means weight. Na, tandaan po natin yan. Pagka sinabing, give God the glory. Glorify God. The glory of God. Ayan po ay kumukuha ng salitang doxa, D-O-X-A, na ang ibig sabihin po niya ay weight. At ang concept po ng weight ay value. Value. Kaya kapag yung pinag-usapan natin yung value or yung weight or yung worth, what is the worth of God to you? Kaya naroon po yung salitang worship, worthy-ship. Worthy. God is worthy. So when we worship God, we give to Him, we ascribe to Him what is worthy of Him. Kaya hindi tinanggap ng Panginoon yung hain ni Cain. Kasi hindi yun ang marapat sa paningin ng Diyos. Kaya hindi niya tinanggap. Kaya hindi niya tinanggap yung hain ng mga tao na sabi nga nasa tradisyon lang dahil ng pagsunod sa utos ng mga tao. Sabi ng Panginoon, walang kabuluhang pagsamba because that is not worthy of God. It does not exalt the glory, the weight, the value, the worthyship of God. Hindi po dapat ang lumabas ay ano yung iniisip nating halaga ng Diyos. Hindi po. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng unawa ng katotohanan gaano siya kahalaga. Kaya mag-a-adjust po tayo sa Diyos dahil yun ang gusto niya. Hindi pwedeng tayo magkanya-kanya. Hindi ng Diyos pinapahintulutan, hindi ng Diyos inaalaw, hindi ng Diyos tinotolerate na tayo po ay gumawa ng sarili nating panukat o gumawa tayo ng sarili nating standard, paano natin siya lulugurin. Susunod lang po tayo sa Diyos. All the people agree? Say amen. Amen. So, ang kasaysayang ito ay panahon ng pagtatagumpay. 10 ketongin, hindi natin nabasa kung gaano na sila katagal sa kanilang miserableng kalagayan. Sila po ay nasa labas ng bayan, kadalasan po, dahil meron po silang batas. At kung babasahin niyo po ang Leviticus 13 and 14, yan po ay mababasa ninyo, na meron pong batas ng social distancing sa mga ketongin na tinatawag ng Bible, ng Diyos na unclean, marumi. No? Sila po ay mga taong unclean. Kaya kapag tayo po ay, ang ketong po ay nakakahawa. Pero hindi po kayo niyan basta mahahawa na kapag kayo, naalala ko, nung kami dumalo sa isang conference, ako'y kumamay sa isang dating ketongin. Nakipagkamay ako sa dating ketongin. Nasabi sa ako ng kaibigan ko, Pastor, nako, hala ketongin dati yan. Ako, mahahawa ka ng ketong. Hala, Pastor Conway, dadalawin ka na lamang namin doon sa leprosaryo. Sabi ko, nakakahawa nga ba yun na kumamay? Bakit naman ito'y naririto? At ako po'y nagtanong-tanong, at ang information na sinabi po sa akin, ang ketong ay hindi nakakahawa dahil namamatay siya sa hangin. Ang Hansen's disease, hindi po siya nakakahawa na hangin, hindi po siya airborne. Pero kapag dugo, meron kang open wound, ayan, mahahawa ka pag open wound. Kaya pag nakapasok sa iyo, para din ngayon yung COVID, pag nakapasok sa iyo, at saka ka madidefile. Pero kung andyan lang sa kamay mo, malibang, sabi nga nung isang pastor, malibang dilaan mo yan, ay mahahawa ka niyan. Kaya kung halimbawa meron akong sa kamay na nakakahawa, wag ko lang malunok yung nariyan, kaya dapat maghugas ng kamay. Kaya tinuturo, napakahusay na tayo naghuhugas lagi, ugaliing laging naghuhugas ng kamay.
alcohol, o kung ano man yung nilalagay natin ng mga disinfectants para po manatili tayong hindi nahahawa at hindi makakahawa. Yun po, laging safe. So, ang kasaysayang ito ay panahon ng pagtatagumpay. Panahon ng pagpapagaling sa sakit na ng panahong yun ay mga walang kagamutan at nangangailangan ng kapangyarihan ng Diyos. Ano ang sinabi ng Diyos sa kanila? Anong sabi ng Panginoon sa 10 ketongin na ito? Go! Show yourself. Di ba nagsigawan sila? Anong sabi ng 10? Sabi niya na habang pumapasok ang Panginoon sa village, tinagpo siya ng 10 na nakatayo sa malayo. Ayun po yung social distancing. Kadalasan po, yung mga yan, malayo ka pa, pagpapalapit kang ganyan, sisigaw yung mga yan, unclean, unclean. Yan po sinisigaw nila. Marumi kami. At pagka ang tao marumi, may sakit, meron silang law na hindi sila lalapit. Kapag ka po sinabing unclean. Halimbawa, ang banga ninyo, nalagpakan ng patay na butike, hindi nyo na pwedeng inumin yun, defiled na yon. Ganon. Pero kung lumagpak sa ilog, hindi na di-defile yung ilog. Ganon, Kaya merong hindi kayang i-defile, kagaya ng Panginoon. Nanaog siya dito sa lupa, nakisalamuha sa atin, hindi siya na-defile. Pero tayo, kadalasan, pag napasalamuha tayo sa mga tao, nadi-defile tayo, o kaya tayo nakakahawa. Nahahawa nila tayo, o kaya tayo ang nakakahawa. Kaya tayo po ay mahihina po tayo. Madali tayong mahawa. Sabi ng Panginoon, go show yourselves to them, unto the priest. Andun sa verse 14. Diba? Sabi yan, verse 14. And when he saw them, he said unto them, go, show yourselves unto the priest. Magpakita kayo dun sa mga saserdote. Sa kautusan po, kung bakit yun ang sinabi ng Panginoon, kasi po, ang ketongin, a leper could not join the normal society until he received from the priest a pronouncement of cure that he is now clean. Kaya sinasabi ng Panginoon, magpakita kayo sa saserdote. Kasi po, pag punta nila sa saserdote, ipakikita nila na sila'y malinis. At pagka nakitang sila'y malinis, aralin niya ng saserdote, i-check niya yan, susuriin niya yan, okay, you will have 7 days of quarantine. Ay, quarantine sila ng 7 days. Kaya yung quarantine, nasa Bible na po yan. Quarantine ng 7 days. Then, usisitahin ulit. Titingnan na naman yung ketong. Kumakalat ba? Nakaangat ba? O nakalubog ba yung nababalatan ba yung laman ba? Pagka nakitang hindi, okay, idideklara ka. Malinis ka. O hindi ako nagkakamali, another 7 days. Pagka talagang ganun pa rin, okay, declared ka. Kaya siguro kinuha po yung 14 days na quarantine. Talagang kinuha sa Bible. Sa Bible, meron 14 days. Kaya, okay, malinis ka na. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito sa 10 ketongin. Kaya sabi niya, magpakita kayo sa mga saserdote. Kasi yun po ang kanilang patakaran at pamamaraan ng pagdideklara na sila ay magaling na at sila ay malinis na. So naintindihan nila yung sinabi ng Panginoon. Nang ibig sabihin ng Panginoon, pumunta kayo dun sa mga saserdote o sa saserdote, humingi kayo, hayaan yung i-pronounce muna kayo na kayo ay malinis o kayo ay magaling na sa leprosy. Kumbaga sa atin ngayon, meron tinatawag na certificate of cure. Bibigyan ka ng certificate na okay, siya po ay, anong tawag niyo doon, doktora? Pag nagbibigay kayo ng certification sa magaling na, pinapunta ng kumpanya, fit to work. Anong tawag niyo sa certificate na yon? Medical certificate. Ayan, basta binibigyan ng medical certificate. Ayan, parang ganyan po yan, yung panahong yon. So hindi naman sa doktor napunta, sa priest. At i-declare sila na clean. So ngayon, sa mga doktor, pupunta kayo, pagre-reporting kayo kung kayo fit to work at bibigyan kayo ng medical certificate fit to work.
Pag hindi kayo nilagyan ng doktor at nakitang hindi kayo fit to work, hindi kayo tanggapin sa trabaho, hindi kayo pwedeng sumali sa workforce nila dahil may problem ka. Maaari kang makahawa. Ganyan. So naintindihan po nila ng 10 ito kung ano ang ipinagagawa ng Panginoong Hesus. Pumunta kayo sa saserdote at humingi kayo ng certificate of cure, kumbaga. Hayaan niyo muna na i-declare kayo sa tabernakulo, sa harap ng mga tao sa tabernakulo, okay, sila po ay malinis na. Punta kayo sa saserdote at i-declare kayo. Alam nila na yun ang process. Kaya lamang po, para makuha nyo yung pronouncement na kayo'y magaling na at kayo ay pwede na uling makasalimuha sa normal na sosyudad, para mangyari yun, merong 2 bagay na inyong gagawin. Una, kinakailangan nyong magpunta sa saserdote. Huwag kayong kung saan-saan magpunta. You go to the God-given, authorized person. Go to the priest. Siya ang magdi-declare. Hindi pwedeng i-delegate yun, di ba? Kahit po sa ating mga batas. What has been delegated cannot be redelegated. Kapag ka ikaw ang binigyan ng authority, hindi mo pwede yung authority nga ipasa mo sa iba. Kaya kapag binigyan po kayo ng authority, that is yours. Hindi mo pwedeng ipasa yan sa iba. At yan po ang nangyayari. So, you go to the priest. Sila ang delegated authority, sila ang merong authority na mag-pronounce for your being clean and now ready to join the society. Yun ang una. You have to go to the priest. Pangalawa, you have to show them that you are clean. Kinakailangan ipakita mo sa saserdote na magaling na kayo sa inyong ketong. Yun ang problema. May ketong nga kami. Sabi ng Panginoon, magpakita kayo na kayo magaling na. May ketong nga kami. Pagalingin mo muna kami, have mercy on us. Dapat po ganun Dapat makita mo, okay, pinagagaling ko na kayo at paggaling, sige, punta na kayo. Hindi ganun. Basta pagkasabi ng Panginoon, mahabag ka sa amin. Sabi ng Panginoon, sige, magpunta na kayo sa priest. Hindi pa sila magaling, pinapunta na sa priest. Dala-dala pa nila yung kanilang ketong, pupunta na sila sa priest. Sa mga kapatid, ilang simpleng bagay po, if you aim to glorify God, if you aim to glorify God and give God the glory, at maluwalhati siya sa inyong buhay, ito po ang mga simpleng makikita po natin na aral mula po sa tagpong ito. Dahil sila nga ay ketongin, sabi ng Panginoon, magpakita na kayo sa saserdote. Di ba? Kaya nilang pumunta ron. Ang hindi nila kaya, ipakita na kami magaling na. May ketong nga kami. So kung gusto niyo pong maluwalhati ang Diyos sa inyo, number one, don't insist on your reasoning. Don't insist on your reasoning. Pinapapunta sila sa saserdote upang sila ay magpakita na sila ay malinis na. Pero nung sila'y sabihan ng Panginoon, hindi pa po sila malinis. Pero ang sabi doon, habang sila yumayaon, as they went, they were cleansed. Paano kung itong 10 ito'y nangatwira na sinabi ng Lord? Ano ipakikita namin doon? Kaya namin pumunta ron. Ano ipakikita namin? Hindi pa kami malinis. Linisin mo muna kami. Pagalingin mo muna kami. Alam niyo po mga kapatid, ang maraming nagiging hadlang sa maraming tao ay yung isipan na yung iniisip niya muna ang gusto niyang gawin ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos muna bago tayo. Katwiran muna ng Diyos bago yung katwiran natin. Yung katwiran natin, hindi po yung kasali sa ekonomiya ng Diyos. So don't insist on your reasoning. Yung 10, nakakatuwa, hindi nila in-insist yung kanilang reasoning. Hindi sila nangatwiran.
Aha. Para din yung pagpaproject ng mga simbahan. Magpa-project ka, wala ka namang pera. Pagka may pera, tsaka ka mag-project. Hindi ba ganyan ang practical na tao? Pagka may pera ka na, tsaka ka mag-project. Pag wala kang pera, huwag ka mag-project. Mga minamahal, ang simbahan po ay hindi negosyo. Hindi po nag-ooperate ang simbahan dahil sa pera. Ang simbahan po ay nag-ooperate dahil ng pananampalataya. Amen? Nakatingin tayo sa Diyos, hindi tayo nakatingin sa kaban. Hindi po pinatatakbo ng pera ang simbahan. Ang simbahan ay pinatatakbo ng Diyos. Kaya nga sabi niya, ako'y aalis. Di ba? Akyat ng Panginoon sa langit, ako'y aalis. Pero sa aking pag-alis, isusugo ko sa inyo ang sandamukal na pera? Hindi. Ano ang binigay ng Diyos? Holy Spirit. Para magampanan ninyo ang gawain ng Diyos, ang kailangan nyo ay kapangyarihan mula sa langit. Kapag ka ang mga mananampalataya, kinasihan ng kapangyarihan ng Diyos, yang mga mananampalatayang yan, kaya ng Diyos dalahan ng pagpapala at hindi sila magiging hadlang. Bakit po? Ang puso nila ay para sa Diyos. Kahit bigyan mo ng sandamukal na pera at ang puso niya na nasa sanlibutan, doon niya dadalhin ang kanyang kayamanan. Yan ang mangyayari niyan. So don't insist on your reasoning. Huwag niyo munang hanapan ang Diyos ng pruweba. Lord, pagka ako nakagraduate, pinagtapos mo ko, paglilingkuran kita. Lord, pagka pinagaling mo ang tatay ko, ang nanay ko, paglilingkuran kita. Don't insist on your reasoning na ang paglilingkod ay mauuna muna yung gagawin ng Diyos sa iyo bago ka gagawa ng gusto ng Diyos. That's wrong. At yun po dapat ituwid ng isipan ng ilan na mga mananampalataya, kahit tayo na mga bata pa, kapag tayo bata pa sa pananampalataya, kinakailangan pong ituwid yung reasoning natin. So don't insist on your reasoning. What if they reason with God? What if they insisted their reasoning? If they insisted of their reasoning, they would have died with leprosy. Mamamatay kayo sa inyong sakit. Mamamatay kayo sa inyong ketong. Hindi nyo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nyo mararanasan ang himala at gawa ng Diyos. Hindi nyo matatanggap yung certificate of cure. Kaya anong sinabi ng mga lepers? Anong sinabi ng mga ketongin sa kanilang sarili? Ito ang sinabi nila sa kanilang sarili. Panginoon, sabi mo, pumunta kami dun sa mga saserdote, at napakita namin ang aming sarili, ang aming balat na malinis na, para kami ay kumuha ng pronouncement of cure. Wala kaming malinis na balat, wala kaming malusog na pangangatawan, kami may sakit. Wala kaming malusog na katawan para ipakita doon. Wala kaming malinis na balat para ipakita doon. Hindi namin kayang pagalingan ng aming sarili. Pero ito ang pwede namin gawin. Ang pwede namin gawin, pumunta sa saserdote at iiwan sa iyo kung anong susunod. Ayun ang ginawa nila. We will go to the priest and we will leave the rest to you. Kaya hindi nag-explain itong 10 ketong, hindi sila nag-reason out na dapat muna clean sila bago pumunta sa saserdote. Pero dahil inutusan sila ng Panginoon, silang 10 ay humayo kagad at sabi ng Bible, as they went, they were cleansed. Principle number 1, when we move in obedience, God will do His miracle. When we move in obedience, God will do His miracle. As they went. Marami po nag-aalinlangan, ang salita ba ng Diyos ay effective? Is this an effective book? Is this a powerful book? Does it have the ability to change lives? Mapapatino ba nito ang aking anak, ang aking asawa, ang aking biyanan, ang aking amo? Mapapatino ba ng Bible? Subukin mo.
Na yung mga taong yan lumapit sa Diyos at sundin ang salita ng Diyos pag hindi po nagbago. Wala pong tao na sumunod sa salita ng Diyos na napasama ang buhay. Lahat po napaganda. Lahat napaganda. Kung ang buhay nyo, sa pagsunod nyo sa salita ng Diyos, napaganda ang buhay nyo, say amen. Amen. Mag-amen kayo dyan sa live streaming kung napaganda buhay nyo ng salita ng Diyos. Talaga pong maganda ang salita ng Diyos. Kaya kung meron po talagang kailangan ng ating bayan, hindi lang po yung mga bakuna, hindi lamang po yung trabaho, hindi lamang po yung kung ano-ano, hindi dapat alisin. Salamat po sa ating bayan, bukas ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya salamat po sa mga kapatid natin na nagpo-post kayo ng mga salita ng Diyos, you witness, you share positive, godly, wholesome messages. Kaya tama po yan. Hayaan yung pagbukas ng mga tao ng kanilang Facebook, yung mga friends, connecting friends, makita nila very inspiring, very true, very real yung inyong pinopost. Salamat po sapagkat hindi lang basta mga mukha natin ang ating ipinopost sa Facebook. Napakagaganda na po ng ipinopost. We are growing, we are maturing how to use the Facebook. Salamat po sa Panginoon. Kaya yan po'y gawa ng Diyos sa ating buhay at epekto ng salita ng Diyos. So palakpakan po natin yung magandang gawa ng Diyos sa buhay ng marami. Amen. Salamat po. Nakakatuwa po. So when we move in obedience, God will do His miracle. Si Brother Ulysses nagkwento, nag-text sa akin, sabi niya, Pastor, ako'y nananalangin kasi isa siya sa mga nagbibigay-bigay ba ng blessing na ibibigay sa mga mahihirap na tao. Nagpe-pray daw siya. Sabi niya, gusto kong maging kabahagi uli ng pagbibigay. Abay, lumabas daw siya ng bahay, mamamalengke yata siya. Abay, nakapulot siya ng 500 pesos. Sabi niya, talagang sinagot na kaagad ng Diyos yung aking panalangin. Nakapulot ako ng 500. Yung 500 pa lang yun, ay nalaglag, nawala, doon sa kanilang, kamag-anak nyo ba yun, Brad? Kamag-anak ni Sister Jinky? Ayun, kamag-anak. Yung pala nawalan. Akala ang nakakuha si Sister. Ang nakapulot. Ayun pala, napulot ni Brother sa malayo. Sa kanila. O di sinabi niya, ako nakapulot. Nakapulot ako ng 500. Ikaw ba nawala ng 500? Sabi niya, eto yung 500. Hindi, iyon na. Sabi niya, meron na ako yung pagbibigay. Ayun, bumili siya ng tinapay. Pinabigay natin doon sa mga yan. So, salamat sa answered prayer. You move in obedience, God will do His miracle. Alam niyo po, maraming sumunod na yung mga problemado, paano kaya magtatagumpay sa ganitong problema sa buhay, ganitong maling gawi, maling moralidad, maling relasyon, maling kaisipan, pinansyal na bagsak, emotionally overburdened, in distress, spiritually, backslider siya. Paano kaya mababago yun? Paano makaka-recover? Ang sinasabi ng Bible, you move in obedience. Don't insist on your reasoning. Huwag niyo sabihin yung, nakakahiya, baka pagka bumalik ako sa church, hindi ako tanggapin. Baka naman ang Panginoon, hindi niya na ako kailangan. Baka naman ang Panginoon, hindi na ako tugunin. Wag, don't. Basta pag nakita niyo sa Bible, sabi ng Bible, come unto me, just obey. Move in obedience and God will do the rest. He will do His miracle. Alam niyo po yung kwento ng mga palaka, grupo ng mga palaka, natawid-tawid sila dun sa malaking kahoy na ganyan, tawid-tawid silang ganyan. May nahulog yung dalawa. Naglalaro sila sa itaas, nahulog yung dalawa. Pagbagsak nila nahulog sa malalim na balon. Sinilip nung 8. At nakita nung kasamahan nilang dalawa, ay lundag ng gano'n. Lundag ng lundag. Sikap ng sikap. Sabi nung 8, hindi nyo yung kakayanin. Napakalalim na ninyo, hindi nyo na yung kakayanin. Mag-give up na kayo, total mamamatay na rin lang kayo, gumibap na kayo, huwag na kayong magpagod. Mamamatay din lang kayo, huwag kayong mamatay ng pagod.
Ay sige pa rin sila ng lundag, sige ng lundag, sige ng lundag. Yun namang 8, sige pang di-discourage. Hindi nyo na yan kakayanin. Ay yung isa, gumib up na. At tinanggap niya na siya'y tuluyan ng nahulog sa balon. At siya'y namatay. Yung isa, hindi. Talagang hindi ako papayag. Siging lundag niya, siging lundag. Aba, nakakausad siya, nakakausad. Siging lundag, siging lundag. Abay, nakalampas. Nakalabas po yung palaka. Sabi nung very encouraging na 8, nang di-discourage yung 8 sabi nung 8, bakit ikaw hindi ka sumama dun sa isa? Hindi ka nag-give up. Sinasabihan ka na nga namin, hindi mo kaya Bakit hindi ka gumive up? Sabi niya, alam niyo, habang ako nakatingin sa inyo, akala ko, ang sinasabi niyo, sige, huwag kang tumigil, sige, huwag kang tumigil. Yung palang palaka na yon ay bingi. Hindi pala niya nadidinig yung sinasabi ng 8 na very discouraging. Kaya yung palaka, akala niya, ini-encourage siya ng 8, ay di nabubuhayin siya ng loob. Ay maigi rin may nag-i-encourage pero akala niya, ini-encourage siya. Nadidinig, naganyanan siya, minumustrahan siya. Hindi niya nadidinig, bingi. Akala niya, sabi niya, akala ko, ini-encourage ninyo ako. Salamat sa inyong encouragement. Yun ang sinabi niya, salamat sa inyong encouragement. Akala pala nung palaka, siya'y ini-encourage. So mga minamahal, huwag natin pakikinggan yung sarili nating reasoning kapag kasalungat po sa salita ng Diyos. It will bring you down. Don't insist on your reasoning. Number two. Sabi dito ng Bible, as they went, diba sa verse 14? As they went, they were cleansed. Ano po nakalagay dyan? As they went, they were cleansed. Well, kami may ketong, hindi pa kami malinis, inutusan tayo ng Panginoon, sabi ng Panginoon, magpakita na kayo sa sacerdote. Practically speaking, bago kami magpunta ron, dapat ipakikita namin kami malinis na. Dapat nangyari na yung kagalingan, kaya kami magpupunta ron. So what's the use kung kami pupunta ron, na kami mga ketongin pa? Di ba? Pero ang sabi ng Bible, hindi sila nag-reason out, hindi sila lang atwiran, hindi lang sinabi yung kanilang, in-insist yung kanilang practical side of life. Basta nung sabihin ng Panginoong, pagpakita kayo, humayo sila. At ang sabi ng Bible, habang sila'y humahayo. So pangalawang makikita po natin, una, na nakita natin dito, don't insist on your reasoning. Pangalawa, don't be afraid to start. Kung gusto niyo pong maluwalhati ang Diyos sa inyong buhay at may gawin ang Diyos na mga dakilang bagay sa inyo at saka sa aking buhay, hindi dapat manaig yung aking sariling reasoning at hindi ako dapat matakot magsimula. Gumawa ng panibago. The problem with many is that they are afraid to start because they want to see change first. They want to see a proof, a big visible sign, maybe a companion, or maybe an approval of others, or maybe an explanation. Bakit kinakailangan ako? So principle number 2, faith in action demands no explanation. Faith in action demands no explanation. Minsan, sanay po tayo na ipapaliwanag muna bago natin gagawin. Mga kapatid, ang Bible po, hindi po laging ini-explain ng Diyos ang ating gagawin. Hindi niya laging sasabihin ng step 1, steps 2, step 3, step 4, step 5, and pagdating mo sa step 7, ito mangyayari. Well, minsan hindi po ganon. Kadalasan po, wala siyang detalye. Basta ibibigay niya ang kanyang salita, susundin mo o hindi, iira lang iyong pagtitiwala o ang iyong pag-aalinlangan.
But faith in action demands no explanation. Kaya yung ginawa po ng 10 mga minamahal, sa pananampalataya, humayo sila. Kahit alam nilang sila'y marurumi pa. Pero sa paghayo nila, nagsimula silang luminis. Nagsigaling sila. Pero hindi po naganap, hindi nagsimula ang kagalingan hanggang hindi sila nagsisimulang humayo. Yun ang key. Kinakailangan po magsimula ka sa pananampalataya, humakbang ka, in the process, God will make it happen. Naranasan niyo po ba yan sa inyong buhay? Say amen. In the process, sabi ng Bible, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Naalala ko po, isa nating kapatid, sa Tayabas, nanampalataya, yung asawang babae. Ang pinanghawakan niya, yung Acts chapter 16, 30. 31. Believe on the Lord Jesus Christ. Thou shalt be saved and thy house. Pinanghawakan. Ang asawa po ay pulis. Laking lalaki. Sarhento. Mahilig sa battle study. Ayan. Ayaw, very devoted sa kanyang relihiyon. Tapat lang yung misis. Tapat lang. Inaaway siya ng inaaway. Tapat lang yung misis. Naligtas yung anak. Naligtas yung anak. Naligtas yung anak. Naligtas yung apo. Naligtas yung apo. Lahat na sila. Isa na lang ang natitira. Yung mister. Sa tagal nila sa pananampalataya, hindi naligtas yung mister. Pero bago mamatay, sa huling araw ng kanyang buhay, yun yung araw na tumanggap yung kanyang mister bago mamatay. In the process of time, isa-isa sila na nakakilala sa Panginoon. At hindi lamang po yan minsan nating nadinig. Marami pong ganyang pangyayari. Minsan, yung mga nanampalataya, patay na bago naligtas yung ipinapanalangin nila. Kaya don't give up, mga kapatid. Don't be afraid to start. It was only as they went that they were cleansed. Principle number 3. Don't be afraid to start over if you want to build something greater. Don't be afraid to start over if you want to build something greater. Huwag natin hanapin lagi ang approval ng mga tao. Start kayo. At yung iba sa inyo, nadinig ko na ganyan na nangyayari. Salamat sa Panginoon. Hindi kayo natakot magsimula. Tama ang inyong ginawa. Tama ang iyong ginawa. Pero, kapag kayo nagsimula, tatandaan niyo po, hindi ako magsisimula para lang makapagsimula, hindi ako magsisimula para lang may ma-achieve, hindi ako magsisimula para lang matugunan ang pangangailangan, hindi ako magsisimula dahil ito ang kinakailangan kong gawin. Sabi ng Bible, kaya ako magsisimula, I want to build something better. And I want to glorify God. My utmost aim, my highest aim in life is to glorify my God. Ialay ko sa Panginoon, Lord, itong aking pamilyang ito na nakikita kong ganitong kalagayan, Lord, mapapabuti pa, may mas maganda pang ugali na mahuhubog sa aking mga anak, sa aming mag-asawa, sa relasyon namin. Pwede pa kaming lumago, pwede pa kaming madagdagan ang aming paglilingkod dahil i-offer namin sa iyo ang aming buhay. Lord, yung aking pag-aaral, ito ang aking grades na nakukuha, pwede ko pa po itong ma-improve at gusto ko po itong ma-improve dahil iaalay ko sa iyo ang aking grades. Lord, ito ang aking profession, pagbubutihin ko po ito dahil yung aking profession, iaalay ko po sa iyo ang aking profession.
Ano man mga kapatid, on top of those things that you desire and dream of, is the glory of God. You aim for God's glory. Don't be afraid to start over if you want to build something greater to glorify God. Bakit ka maghahangad ng malalaking offering, malalaking simbahan, malalaking negosyo, malalaking patotoo, malalaking achievement? Bakit mo hahangarin yan? Para saan? Para sa sarili? Kung para lang sa sarili, in a sense, walang masama, para mapabuti ka. Pero kung yun lang, hanggang dun lang, magiging masama, isang araw, sasama ka dyan. Yan ang mangyayari yan. Pero kung ang laging ever desire ng heart is to glorify God, mga kapatid, yan ang magpapanatili ng balance ng inyong buhay at wala pong humpay kung paano kayo ng Diyos itataas. Yan po ang sikreto ng buhay, mga minamahal. Tinuturuan tayo ng Panginoon ng landas ng liwanag ng buhay. Kaya i-check po natin yung ating mga motives, check natin yung takbo ng ating isip, i-check natin yung ating desire, ano ang crowning desire ng ating buhay. If it is not the glory of God, sabi nga ni Moses, Panginoon, kung hindi ka rin lang namin kasama ron sa lupang pangako at kakain kami ng sagana at titira kami sa mga bahay na nakikisamihan at kami ay aani ng mga hindi namin itinanim na isang lupain na mamanahin namin binubukalan ng gatas at pulot na lupain ng kasaganaan. Kung hindi ka nilang namin kasama, Panginoon, sa kasaganaan yon, huwag niyo na po kaming dalhin doon. Biruin yan, ha? Yun ang thinking ni Moses. Lord, you are more important than this. Kaya meron po akong pinaawit sa inyo na, ano yun? Pinano ko sa Sister Judy Ann. Anong kanta yun? My God is real. Sino nakakaalam ng awit na yun? My God is real. Okay? So, alam ni Pastor Elo yun tinugtog niya Pakita mo nga sa screen, tingnan natin. Andito na? Sige. Awitin muna natin to. Ituturo ko po sa inyo. My God is real. Don't be afraid to start because your God is real. Totoo ang Diyos ninyo Ha? Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mag-alinlangan. Magsimula kayo. Pag may bumagsak na inyong pinagsikapan, bangon magsimula uli. Kapag kayo nasugatan, bangon uli. Talian niyo ang inyong sugat. Bangon uli. Mga minamahal, kapag kayo ay ibinagsak ng iba, sinira kayo ng iba, don't stop there. Bangon lang, dire-diretso lang. Ariin yung patalayan ng Panginoon. Ang Panginoon ang in control ng lahat. Huwag niyong ariing masama. Just go ahead. Because your God is real. So awitin po natin, yung mga nakakaalam, awitin po natin ito para maawit natin. Ganito po ito. There are some things I may not know. There are some places I can't go, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him in my soul. My God is real, real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him in my soul. Second, sing with me. I cannot tell just how it felt when Jesus washed my sins away. But since that day, yes, since that hour, God has been real, for I can feel His mighty power. Chorus, my God is real, real in my soul. My God is real, for He had washed and made me whole. His love for me
is like pure gold. My God is real, for I can feel Him in my soul. Alam niyo po, dadating ang bagyo sa buhay. Hindi natin maiwasan. Kaya ang sabi diyan, when. Hindi po if. Pag sinabing when, surely it will come. You don't know the time nor the day, but it will surely come. Kaya ang salita po dyan, when storm shall come, has come. Awitin po natin, ay 3 stanza. Everyone, begin. When storm has come, and strength is gone, He will not let me to be drowned. Sea and wind, He will come down, and I will praise His mighty name deep in my soul. Chorus, my God is real. Sing with me. Real in my soul. Amen. My God is real, for He had washed and made me whole. His love for me, yes, it's like pure gold. My God is real, for I can feel Him in my soul. Amen? Is your God real? Don't be afraid to make a new start. Number 3. Sabi ng Panginoon, go show yourselves to the priest. Hindi sila nag-reason out. Hindi nila in-insist yung dikta ng reasoning. They obeyed in faith. At sila nagsimulang humakbang. Sila nagsimulang sumunod. Sila nagsimula ng maliit na hakbang. One step at a time. And as they went, they were cleansed. Miracle happened. Pangatlo po, na dapat po natin makita. Don't be afraid to start with what you have. Don't be afraid to start with what you have. What do they have? Wala silang pera. Wala silang gamot. Wala silang pruweba. Anong meron sila? They have God's Word. Sabi ng Panginoon, go show yourselves to the priest. That's all they've got. They have God's command to show themselves to the priest that they were cleansed already. That they were healed. Although habang hindi pa sila kumikilos, hindi pa sila sumusunod, hindi pa sila nagsisimula, hindi pa sila humahakbang, ang ketong ay nasa kanilang katawan. Pero nang sila'y magsimulang humakbang, something happened. A miracle happened. Sila po ay nagsigaling. Pero anong meron sila? Paano nagkaroon ng magandang pagbabago sa kanilang buhay? Paano naging maganda ang bukas sa kanilang unahan? Because of the Word of God. Mga minamahal, hindi laging ang puhunan sa magandang mangyayari sa inyong kinabukasan ay yung hawak nyo sa inyong kamay. Hindi po laging nabibilang at nasusukat ito sa halaga na meron tayo sa ating libreta o sa bangko. Kaya ng Diyos alisin ang lahat ng kayamanan ng tao sa Kanya. Kaya ng Diyos alisin. Kaya ang tawag po ng Bible, di ba, binasa natin last Friday, do not trust in uncertain riches. 1 Timothy chapter 6. So don't be afraid to start with what you have. Do as I say, start with my word, and go.
get your certificate of cure. Para din yun yung sabi ng Panginoon, tinuklaw kayo ng ahas, tumingin kayo dun sa asa tanso. Pagka reasoning ang pairalin, andito yung kamandag. Tumingin ako sa asa tanso, kalayo-layo nasa bundok, pagtingin ko doon, ako'y gagaling. Paano nangyayari yun? Yung reasoning natin, hindi po akma sa kapangyarihan ng Diyos. Always remember this, your strength is your weakness. God is not looking for strong Christians. God is looking for weak Christians so that His strength will be yours. Yun po ang kailangan natin. Aminin mong mahina ka. Yung iyong lakas ay hindi sapat. Walang sapat para maipamuhay mo at magawa mo ang kalooban ng Diyos at magtagumpay ka sa buhay na ito. Ipinakita ng Diyos ang maliit na virus, kaya tayong patayin, pinsalain. Sa liit, hindi pa makita. Biruin mo yan. Sa liit, hindi mo makita. Yan ang pumatay sa iyo. Marami kang nakalaban, marami kang gera, marami kang naging kaaway, marami nagtaka sa iyong buhay na talagang sinasadya kang patayin. Samantalang itong virus walang isip. Napakaliit na hindi nakikita. Yan ang pumuksa sa iyo. Pinakikita po ng Diyos, mayaman man o mahirap, kahit maliit na bagay, pwedeng maging dahilan ng ating kamatayan kapag itinulot ng Diyos. Pero hanggang hindi tinutulot ng Diyos, mananatili tayong buhay. Kahit maligo pa kayo sa virus. Huwag lang tayong sasabak ng para natin tinutukso ang Diyos. Subukan ko nga, pupunta nga ako sa ospital, yayakapin ko yung mga may virus doon. Abay, huwag niyong gawin yun, mga kapatid. Sabi nga ng Bible, do not tempt God. Ang tawag po dyan, presumptuous sin. Huwag natin pagyayakapin yung mga virus. Sabi ng Panginoon, kahit nga ang Panginoon, di ba? Nung dadakipin siya, nung ginawa ng Panginoon, naiwas din sa mga papatay sa Kanya. Naiwas din siya sa mga papatay sa Kanya. Hindi siya lumalang, sige, patayin niyo ako, sige, barilin niyo ako, sige, sibatin niyo ako. Hindi po ganun ang Panginoong Jesus. Umiiwas din siya. Kaya tayo po mag-iingat din. Kaya habang po tayo naglilingkod, sa iba't iba, nagtatrabaho, kasama po ang pag-iingat. Pero hindi tayo dapat pagharian ng takot na hindi tayo makagawa ng dapat nating gawin. Because God is real in my soul. So start with what you have. So ano lang meron sila? Utos ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon. Si Peter, Panginoon, ng isda na nga kami, magdamag, wala kami nahuli. May bangka kami, may lambat kami, may skill kami, may mga experiences kami, may mga strategies kami. Lahat ng paraan para manghuli ng isda, meron kami. Pero that night, wala silang nahuli. Why? Niloob ng Panginoon, wala kayong mahuhuli until sabihin ko sa inyong, ako ang magsasabi, ihulog nyo ang inyong lambat. Para makahuli kayo ng marami. Sabi ni Peter, Panginoon, damag na nga kami ng huli, wala kami nahuli. Pero dahil sinabi mo, ihulog ko yung lambat. Ihulog niya. At alam niyo naman istorya. Nagkakanda pupunit sa dami ng huli. At namangha si Peter. Sabi niya, this is not natural. This is something supernatural. Kaya nang nag-iepekto kay Peter, sabi niya sa Panginoon, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Nakita niya yung pag-i-insist niya na sabi niya, pambihir, kala ko yung karanasan ko sapat na para ma-interpret ko, para makita ko kung anong dapat kong makita. Higit pala ang salita at kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, depart from me for I am a sinful man. Kinukuha siya ng Panginoong worker. Kinukuha siyang church officer, church worker, servant ng Panginoon. Sabi niya, Lord, wag na lang ako, depart from me for I am a sinful man. Ano po ibig sabihin ni Peter? Lord, kumuha ka na lang ng iba. I am not qualified, I am not worthy. Pero sabi ng Panginoon, don't be afraid to start. And don't be afraid to start with what you have. So mga kapatid, kung kayo po'y dumadanas ng kahirapan ngayon at nagtataka kayo, natatakot kayo, Lord, ang dami naming nakapending na babayaran.
Ilang buwan kaming walang bayad sa Meralco, ilang buwan kaming walang bayad sa tubig, ilang buwan kaming walang bayad sa bahay, ilang buwan kaming walang bayad sa sasakyan, ilang buwan kaming walang bayad sa connection namin sa telepono, PLDT o kung saan man. Huwag po kayong matakot, mga kapatid. Hindi ang Diyos pabayang Ama. Mahal niya tayong lahat. Say amen. Hindi siya pabayang Ama. Pero ang ating Ama sa langit, itinetrain niya ang kanyang mga anak paano maging matatag sa panahon ng mga pagsubok. Paano kayo titiwala at susunod sa kalooban ng ating Ama kahit nakikita ninyo na ang nangyayari ay salungat sa gusto ninyong makita. Pero doon tayo tinitrain ng Panginoon. Be teachable. Just relax. Sa panahon ng mabibigat na pasanin, mga kapatid, hindi ang kailangan natin ay dagdag na pasan. Ang kailangan natin ay dagdag na lakas. 2 Kings chapter 4, 1 and 2. 2 Kings chapter 4, 1 and 2. Don't be afraid to start with what you have. Pumunta po tayo sa isang pamilya na maraming utang. Dahil yan po ang kalagayan ng maraming pamilya ngayon. 2 Kings 4, 1 and 2. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant, my husband, is dead. Hindi naman COVID. Pero namatay ang kanyang mister. And thou knowest that thy servant did fear the Lord. Maka-Diyos ang aking asawa. And the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. Na kahit noon pa, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga propeta at naglilingkod sa Diyos, nasusubok din sila sa kanilang kawalan at kahirapan. Kaya nga po, ewan ko kung sino ang mga pastor na nagsimula na sila'y mayayaman na nung sila'y magsimula. Marahil may mga pastors na dati silang mga magaganda trabaho, nang sila'y tawagin, marami silang pera sa bangko, at nang sila'y magsimula, may pera sila. Marahil may mga ganon. Pero karaniwan po ng mga nagpastor at mga tinawag ng Diyos na maging mga missionaries, hindi po sila mayayaman. At narito po ang isang lingkod ng Diyos, kinamatayan niya ang kanilang utang. At narito ang maniningil. Pumunta ang Meralco at saka ang Nawasa, naniningil. Kumbaga. At ang sabi, kukunin namin ang iyong 2 anak na lalaki para silang maging alipin namin para bayad utang. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid had not anything in the house, save a pot of oil. And what is a pot of oil? Sa napakalaking babayaran, sa napakalaking utang, pamprito lang to ang meron kami. Buti, hindi sinabi ni Elisha, well, gumawa ka ng fishball, meron kang mantika naman, ilako mo. Hindi ganon. So nag-start siya sa pot of oil. Sabi ng prophet, babasahin yung kwento, sige, manghiram ka ng mga sisidlan. Yan ang iyong responsibility. May gagawin ka. Hindi basta dadating ang lahat. Ang responsibility mo, humiram ka ng maraming sisidlan. At yung pot of oil mo, pag nakahiram ka na, lahat ng mga hiraman mo, nasisidlan. Nanghiram siya na nanghiram. So, napuno ng mga sisidlan ng kanyang bahay, marami siyang sisidlan. Isinali niya yung pot of oil. Maliit lang na pot of oil yun. Isinali niya. Abay, napupuno yung mga sisidlan. Hanggang merong empty vessel. Yung oil, hindi napuputol.
Sige pa rin, napuno na lahat ng lalagyan. Sabi ng Bible. At nung wala nang lalagyan, tumigil na yung oil. And then ano ang sabi ng prophet? Ang sabi ng prophet, ipagbili mo yan, bayaran mo utang mo, at pagkatapos niyan, mamuhay na kayong mag-ina. Selling. Nagbenta sila. Binayaan sila ng Diyos. Saan nagsimula? Pot of oil. Ano yung meron kayo? 500 pesos? Gaya na naikwento ko sa inyo, paalala ko po ulit, 300 pesos. Businessman siya, nag-start sila ng business, 300,000. Pagkatapos doon, boom, bagsak, lugi, bankrupt, kautang-utang sila. Wala nang pera. Ang last recourse nila, nakita niya yung kwintas ng misis niya. Sabi niya, Mrs., hindi pwedeng tayo maghintay ng mamamatay tayo sa gutom. Pwede bang hiramin ko yung kwintas mo at isasanla natin? Sinanla nila. At mula doon sa pinagsanlaan, ayon sa natatandaan ko sa kwento, naisanla na ng 300 pesos. Nung panahon yun, ang tagal na, 1980s. Ibinili niya ng 1 kilong baboy at ginawa niyang tusino. Ibinenta niya sa kanyang kapitbahay. Binili ng kapitbahay. Nung kumakain na sila, yung kapitbahay niya, merong bisita. Nakatikim din ng tusino. Sabi niya, masarap tong tusinong ito ah. Saan mo to binili? Gusto ko itong tusino na to. Sabi yung kapitbahay ko, siya gumagawa ng tusino. I-order mo nga ako. Worth 1,000 na tusino. Doon nagsimula. Nadiskubre niya, mula sa 300 na tusino, na ginawa niyang negosyo, nasa kanyang kakayanan na pala ibinigay ng Diyos ang kanyang pag-unlad. Siya ay naging multi-millionaire. Gumawa siya ng gumawa, dumami ng dumami, marami nakagusto hanggang siya ay nagkaroon na ng pagawaan ng mga tinatawag nating mga ganyang klase, longganisa, tusino, at kung ano-ano. At noong ako naging speaker ng isang camp dyan sa Batangas, siya ang sumagot ng lahat ng pagkain ng campers. Siya ang bumili ng isang set ng sound system, kung hindi ako nagkakamali, worth 150,000. Plus, sagot niya lahat ng pagkain ng campers the whole week. Taon-taon siya ang sumasagot. Bakit po? Pinagpala na siya ng Diyos. Saan siya nagsimula? Kung ano yung meron siya. Kwintas ni Mrs. na hiniram at isinanla yung 300 pesos. Hindi mo na mabilang kung magkano ang kinita. Ito pong sinasabi ng Bible. What you have. Don't be afraid to start with what you have in your hand. Kung anong inagay ng Diyos sa inyong buhay, it could be a voice. May boses ka. Marunong kang magsalita. Oh, humarap ka dyan sa YouTube. Gamitin mo yung cellphone mo. Abay yung mga, nakikita ko yung mga ipinopost ng iba eh. Simpleng-simple, kayang-kaya mo yan eh. Mas magaling ka pa dyan eh. O yung iba, nagbibideo lang ng kung ano. Ang mga tao naman, sa iba't, kasi tayo iniisip natin, baka hindi. Alam niyo po, yung isipan ng iba, sa atin, minsan yung simple, napakaganda sa kanila. Lalo na sa foreigner. Di ba minsan ang isipan ng ano, pangit ito. Sa kanila, gandang-ganda sila. Kaya kung kayo po, merong ganyang kakayanan, marunong kayo ng technology, mag-video kayo, mag-ano kayo ng mga views, binuview nila eh. Tapos pag tinignan mo, wow! 1.7 million views. Simpleng view. Wow! 300,000 views, 500,000 views. Pinanonood. Eh di kumikita sila. Mag-YouTube kayo. Walang kayong pasayaw-sayaw doon. Ha? Brother?
Wag lang yon. It could be a voice. Start with what you have. One more vessel to be filled. Maybe one Bible study. One mission work. One more soul to win. One more commitment to give. Lord, I made a commitment. I will give this much. Lord, I'm praying. Bless me. And I will make a commitment. I will give this amount. Marahil minsan yun lang ang kailangan para lalo kang ma-motivate. Maybe one more sacrifice to offer. One more song to sing, to compose. One more chance to be used. Now, what do we have in our church? We have vessels to be filled. Lahat po tayo ay vessels of the Lord. Lahat tayo merong gospel in this earthly vessel. Dapat po puspusin ng Espiritu ng Diyos ang bawat buhay natin at tayo magpagamit sa Diyos sa iba't ibang paraan. Kung kayo po ay wala pang commitment na magpagamit sa Diyos, sabihin sa Panginoon, Lord, here am I, use me. Make yourself available to be filled by God, to be filled with His Spirit, to be filled with His Word, and to be filled with His praise. So don't insist on your reasoning. Don't be afraid to start. Don't be afraid to start with what you have. Just with what you have. And last, makita lang sila'y gumaling, isa sa kanila, bumalik. Hindi nagdiretso sa priest. Alam niyo, minsan, mahalaga ang personal satisfaction. I will be satisfied after I was pronounced by the priest, you are now clean. You can join the society. Mahalaga yun eh. Yung siyam, ganun ang takbo ng isip nila. So, dire-diretso sila. Kasi yun naman ang utos ng Panginoon eh. Pero siya, iba ang naging takbo ng isip niya. Sabi niya, unahin ko munang pasalamatan yung nagpagaling sa akin. At siya'y bumalik. At siya'y nagpatira pa. At anong sabi ng Bible? With a loud voice, he glorified God. Nagpasalamat siya, Lord, thank you, thank you, thank you. Yung iba, mas excited sa kanilang healing. Pero yung isa, mas excited sa kanyang healer. Yung siya, mas excited sa blessing. Yung isa, mas excited sa blessor. Nawa makita ng Diyos sa puso ng bawat mananampalataya. Lord, Ikaw ang pinakamakinang sa aking puso. Kung merong makinang na yaman sa aking buhay, Ikaw ang pinakamatindi ang kinang. Dapat yun ang mangyari. Dahil yun ang magsasabi at magmo-motivate sa atin why He moved differently from the 9. Yun ang kaibahan ninyo at ang maging kaibahan ko. And even among Christians, even among the servants of the Lord, ano maging kaibahan ninyo? There is something different in your heart. It's not your profession, it's not your ambition, it's not your skill, it's not your reputation, but the glory of your God. That will make a difference. So don't insist on your reasoning. Don't be afraid to start, and don't be afraid to start with what you have. And last, fourth, don't forget to be thankful to the Lord. Siya'y bumalik. Inispend niya muna ang kanyang precious time. For the first time na ako ay gumaling, inispend niya ang kanyang panahon. Makipag-fellowship sa kanyang Panginoon. Mga minamahal, matapos yung tanggapin ang kapahingahan ng magdamag at matapos yung tanggapin ang mga pagpapala na maghapon ng lakas na ibinigay ng Diyos sa inyo at kayo pinagpala, don't forget and don't neglect to fellowship with your God first. Ang nakakalungkot po mga kapatid, the Bible that we have sometimes is a neglected Bible. Mga minamahal, yun po ang hindi magandang nangyayari sa maraming Kristiyano.
Masarap po umawit, masarap maglingkod, masarap. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi nga nung isang inaawit natin, my field is full, but my house is empty. Oh? Amen? My house is full, but my field is empty. Puno ng attendance ang simbahan, pero walang naglilingkod sa labas. Mga minamahal, hindi tayo mamimili ng ating gagawin. Ang Diyos ang nagsasabi, meron siyang general will, meron siyang specific will. Sa general will, lahat po tayo niyan dapat gumanap. At pag ginampanan po natin ang lahat yan, maluluwalhati siya. At pag niluwalhati natin siya mga kapatid, you will experience not only once, not only twice, not only thrice, you will live in different times that you will receive miracles in your life. Tatanggap kayo ng maraming pagpapala ng gawa ng Diyos na hindi nyo nakakala. You do not know. Pero sabi ng Bible, pakita kayo sa priest. Kaya hindi pa kayo gumagaling, manampalataya kayo. And you will see what God can do with what you have. Don't be afraid to make a start. Don't be afraid. And when God blesses you, don't forget to be thankful to Him. Amen? So, salamat po sa Panginoon sapagkat tayo ay iniligtas niya. Huwag nating kalimutang pasalamatan siya sa ating pagliligtas. Don't allow yourself na anuman ang tinanggap natin sa Panginoon ay lumabas na something bang very familiar at dahil na familiar na tayo, parang hindi na natin appreciate na pasalamatan. Humarap kayo sa salamin, tingnan niyo yung sarili, Lord, yung ginawa mo sa buhay ko, hindi ko po makakalimutan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, nakikita ko, gumagalaw pa ako, naranasan ko, Lord, thank you. Araw-araw naman ako nakakagalaw, araw-araw naman ako nakakatulog, araw-araw naman ako nagigising. Baka makalimutan yung magpasalamat sa Diyos dahil araw-araw na natin. Give a the warmest thanksgiving that you can give. Lagi ko na itong inaawit, kaya pag inaawit natin, sometimes we sing the praises of God coldly. Pero, no, umawit po tayo na mula sa ating puso. Always have that excitement serving the Lord, worshiping Him. Kung hindi pa po kayo saved, hindi pa kayo ligtas, wala pa po kayong katiyakan ng langit, ang Diyos handang gumawa ng himala sa inyong buhay. Kayo po'y bisita, kaibigan na nakapakinig, ang Diyos po'y handang gumawa ng himala sa inyong buhay. At marami po siyang pagpapalang nakala, hindi nyo kayang ubusin ang blessing ng Panginoon. He will never run out of blessing. Hindi natin kaya. So, salamat po sa Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin. Napakatapat mo sa amin. Salamat sa kagalakan, kagandahan, katagumpayan, kayamanan ng biyaya mo sa aming buhay. Narito po ang inyong mga anak. This is two words. A prefix, this, and the word is. If we are at ease,